Pero tayo ay nagliliwanag dahil nakilala natin ang tunay na liwanag. Nakikita sa buhay natin yung nature ng God. Bakit kailangan tayo ay nagliliwanag? Hindi para tayo'y maging sikat. Hindi tayo para papurihan kung hindi mag-glorify ang Panginoon. Ano yung tunay na ilaw? Ang ating Panginoong Hesus. We are also called to wave a banner of truth before others. Bago sila papayag na madadala mo sila sa SBCF, makita muna sa iyong buhay ang pagbabago. May sermon was about the purpose. Ano yung dahilan at ano yung impact of shining light? Yung ating pinag-aralan last Sunday at naunawaan natin na ang layunin ng buhay natin kung bakit kailangan tayo ay nagliliwanag, hindi para tayo'y maging sikat. Hindi tayo para papurihan kung hindi mag-glorify ang Panginoon. Sa pamamagitan ng buhay natin, makita nawa nila yung glory ng Diyos sa buhay natin. So today is Palm Sunday at we commemorate Jesus' triumphal entry. Ito yung panahon ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Parating na yung mahal na araw. Parating na yung araw kung saan siya ipapako doon sa cross. So sa pagpasok niya sa Jerusalem, it marks the beginning of the Holy Week and the day of the light and celebration. Sa umagang ito, basahin natin yung ating passage from Matthew chapter 21, verse 1 hanggang 11. Ayan. Samahan niyo ako sa pagbabasa para hindi ako mapaos na husto at Tagalog kasi yan. Sige po, nang malapit na sila sa Jerusalem, sa bundok ng mga olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa iyo. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipapahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari at dumarating. Siya ay magpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Dumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propitang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. So yun po yung kwento kung bakit meron tayong araw ng palaspas. No? Nung parating na si Jesus, nakita natin doon sa passage na inutusan ni Jesus ang kanyang alagad. Kunin yung donkey doon. No? At sinunod naman ng mga alagad niya at sinapinan at doon siya sumakay. Hindi siya sumakay sa Pajero, hindi siya sumakay sa Cadillac, no? Kung hindi sa isang asno. Palm Sunday is the day of light and celebration. It marks the beginning of the Holy Week. Dahil nga, ito yung pagpasok na Jesus sa Jerusalem at magbabanal na linggo na. When Jesus entered Jerusalem, mga tao ay nagsigawan, Hosanna, Son of David. Wow. The crowds recognize Him as a deliverer. Alam ng mga tao na ito yung tagapagligtas, magdi-deliver sa kanila.
Though many did not fully understand. Sa dami ng tao ron, hindi naman lahat ay nakaunawa kung sino siya. Hindi naman nakakilala kung sino siya. That he came not just as an earthly king, but as the light that drives out spiritual darkness. So yung mga tao, expectation nila yung hari, bakit yun lang ang sinasakyan? Kaya hindi maunawaan sino talaga si Jesus. Just as the people wave yung palm branches, kasi ang ginawa nila, yung balabal nila, sinapin nila sa dadaanan ni Jesus, yung iba nagkuha ng mga palm tree at nilagay nila doon sa daraanan ni Jesus. So habang yung iba ay winawagayway nila at wini-welcome nila si Jesus, we are also called to wave a banner of truth before others. Kung yung mga tao na yun nagwawagayway, sumisigaw ng Hosana, anak ni David, tayo rin sana nagwawagayway upang ipamalita ang tunay na liwanag, tunay ng ilaw ng sanlibutan at ng kadiliman. Guiding them the shadows of sin and confusion into the illumination of His truth. Ito yung mga tao. Kung titignan natin, ito yung mga tao na sumisigaw, Hosana, Hosana, Son of David. Pero ilang araw lang ang nagdaan. Sila riyong sumisigaw, ipako sa cross, ipako sa cross. Dahil nga, ang mga taong ito ay confused kung sino siya. Leading others to the true light. Ito yung ating topic na pinag-uusapan mga nagdaang linggo. Papaano natin madadala yung mga tao na nandun sa kadiliman sa tunay na liwanag. It means following the example of those who welcome Christ and becoming witness who point others to Him. Dapat tayo rin sana, no? Winawagayway natin upang ipaalam kung sino ang ating Panginoon. Kailangan maunawaan natin sino yung tunay na liwanag. And when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Sabi niya, siya yung ilaw ng sanlibutan. Whoever follows me will never walk in darkness. Ang sino mang sumusunod sa akin, sumasampalataya sa akin, hindi siya lalakad sa kadiliman, but will have the light of life. Hindi lang siya ilaw or source ng liwanag, but He is the true light that gives light to everyone. Sabi natin, tayo na mananampalataya, hindi naman talaga tayo ang liwanag, ang ilaw. Tayo'y reflection lang ng tunay na liwanag ang ating Panginoon. Tingnan natin sa John 1:9. Sabi rito, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Sino yung tunay na ilaw? Ang ating Panginoong Hesus. Yung Palm Sunday was the fulfillment nung Zechariah chapter 9 verse 9. Anong sinasabi diyan? O Zion, magdiwa ka sa kagalakan, O Jerusalem. Ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Ito yung prophecy ni Zechariah. At gahit ito yung Palm Sunday, ito na yung katuparan ng prophecy na yun. Yung kanyang pagpasok sa Jerusalem, pinapakita dito that He is the long-awaited Messiah. Matagal na siyang inaantay, who brings spiritual illumination or kaliwanagan to a world na nag-aantay sa kadiliman. Ang Panginoong Hesus sa pagpasok niya sa Jerusalem, nagkaroon tayo ng buhay ng pag-asa. Although yung kanyang sasapitin
ay talagang kamatayan sa mga ilang araw makalipas pagpasok niya sa Jerusalem. Pero yung kanyang kamatayan doon sa cross, ito yung nagbigay sa atin ng pag-asa, nagbigay sa atin ng kapatawaran, nagbigay sa atin ng liwanag. At tayo ngayon, bilang mga mananampalataya, dapat tayo ngayon ang nagliliwanag sa kadiliman sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon. Kung titignan natin yung worldly light, ito yung contrast, yung makamundong liwanag, ito yung contrast ng liwanag na Panginoon. Ano ba yung ino-offer ng sanlibutan? The world offers false light. Hindi talaga totoong liwanag. Ano yung mga bagay-bagay na yan? Yung ating kayamanan. No? Akala natin pag meron tayong kayamanan, magiging maayos ang ating buhay. Power, kung meron kang kapangyarihan. Kita mo, yung ating mga politiko merong kapangyarihan, lalo silang nasasadlak sa kadiliman. Dahil ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan. Yung kanilang status, ang ating status, and a human wisdom that eventually mawawala, kukupas. Unlike this temporary guiding light, ang Panginoon, ang tunay na liwanag, Christ light is eternal. Hindi mawawala. Yung mga bagay-bagay na ito na tinitignan natin sa sanlibutan, na akala natin ito yung tunay na liwanag, mawawala yan. Pero ang Panginoon, siya ang tunay na liwanag. How did the Palm Sunday model of leading others to the true light? Paano natin makukunik itong araw, Sunday, linggo ng palaspas, bilang modelo sa pagdala ng mga tao tungo doon sa tunay na liwanag? Paano natin ito i-connect? Una, makita natin ano ba yung ginawa ng kanyang mga alagad. The actions of the disciples, they obeyed Jesus' command to prepare the way. Bago pa ba siya dumating, nauna na ang kanyang mga disciples, ipinaganda na ang kanyang daraanan. And in doing so, they became the first leader who made the way to meet Him. Leading others begin with our obedience. Yung pag-akay, yung pagdala natin sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, ka-workmate na hindi pa mananampalataya, will begin in our obedience. Kung hindi tayo obedience, no wonder why hindi tayo nakakapag-akay ng kaluluwa. We cannot lead people to the light if we are not walking in the light. So dapat makita sa atin muna bago sila maniniwala. Bago sila papayag na madadala mo sila sa SBCF, makita muna sa iyong buhay ang pagbabago. Kung wala nakikita, no wonder why, kahit mga anak mo, kahit asawa mo, hindi mo nadadala sa Panginoon. Pangalawa, nakita natin the role of the crowd. Ano ba yung ginampanan ng mga crowd during the triumphal entry? They shared their experience and praise. Their shouts drew attention to Jesus. The crowd went ahead of Him, may nauna, and those who followed Him. May nauna, may sumusunod sa kanan. And those who followed Jesus shouted Him, Hosanna to the Son of David. Leading others also involved, hindi lang sa ating actions, but we have to tell them the truth. Our faith is not silent. Walang sinasabing secret disciples. Hindi mo pwedeng manahimik ka na lang sa natuklasan mong kaligtasan. It is a testimony that invites others to see who He is. Kailangan natin ibahagi talaga yan. Kung Kristiyano ka matagal na pero hindi mo binabahagi yung natuklasan mong kaligtasan, yung natuklasan mong diwanag na si Jesus, paano makakilala yung mamal sa buhay
sa ating Panginoon. And next, nakita natin yung significance of palm branches. Ano bang kahalagahan ng palaspas? Naalala ko yan. Noon, maliit pa ako, kasama ko ng mama ko, pupunta kami ng simbahan, bibili kami ng palaspas. Pagkagaling sa simbahan, ilalagay namin yan doon sa may pintuan. Para ano? Pangontra sa aswang. Yeah? Hindi natin naunawaan. Bakit may palaspas? Palm branches were symbols of victory and joy. Hindi yan pangontra sa aswang. Hindi yan pangontra sa malas. No? Pero ako noon, paniwala ko na walang makakapasok sa amin na aswang. Dahil nandun sa pintuan namin yung palaspas na yan. When we lead others, we bring the joy of salvation to them. Yung ginamit nilang palaspas, no? Nung ginamit ng mga tao, winagayway nila yung palaspas na yon as a symbols of victory and joy dahil darating andyan na yung hari na ating inaantay. Dapat na unawaan natin anong significance ng palaspas na yan. Showing that following Christ is a life of purpose and hope. We bring the joy of salvation to them. But what are some practical ways to lead others to the true light? Pasimplihin natin. Paano natin maaakit? Paano natin madadala yung ating mga mahal sa buhay into the true light? Makilala nila ang tunay na liwanag na si Jesus. Paano? Ito yung ating pag-aaralan. 4 na practical ways, simpleng paraan to lead others to the true light. Number 1, live as children of light. In series of sermons na ating ginawa itong buwan ng March, naunawaan natin that Jesus Christ is the true light. And we are just a reflection of Christ. Hindi tayo ang liwanag, pero tayo ay nagliliwanag dahil nakilala natin ang tunay na liwanag. Nakikita sa buhay natin yung nature ng God. So live as a children of light. Ano sinasabi dyan? Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Mamuhay kayo. Huwag niyong sisirain ang inyong testimony. Living as a children of light. Ano kayang tingin sa iyo ng mga kapitbahay mo pag ikaw dumadaan? Ano kaya nakikita nila sa iyo? Liwanag? Or, ayan na si Marites. Ayan na si Marites. Dumadaan. Diba? Ano ba tingin sa iyo ng iyong mga anak? Sa loob ng tahanan, ng iyong asawa? Are you living as children of light? Kailangan tayo namumuhay bilang children of light, bilang mananampalataya. Our character, yung ating ugali, yung ating integrity, and love are the first thing people see. A life lived righteously act as a guide. Last week, tinuturo ko doon sa tupad, doon sa matrix, sa amin subdivision, yung mga nagtutupad doon, pinag-aralan namin yung integrity. No? Yung integrity that doing something even without nobody's watching. Diba? Yun ang integrity. Halimbawa, ikaw ba nakapulot ng isang wallet dyan? Hanapin mo ba yung may-ari?
Ay, jackpot na to. Di ba? Paldo. Kung meron kang integrity, hahanapin mo, you will sort effort to find the real owner ng wallet na yan. Pero sa buhay ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, sasabi yung pastor, ang mahal ng bilihin. Grasya na to, hahanapin ko pa ba? Diyan nagkakaroon ng sukatan yung integridad natin. No? And love are the first thing people see. Ito yung makita sa buhay natin. Sabi nga natin, tayo na Kristiyano, we encourage every believers to study the Word of God. Christian maturity, tinuturo ko yan dito sa ating mga nagtutupad. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos, basahin natin. Pero yung mga hindi mananampalataya, hindi sila magbabasa ng salita ng Diyos. Binabasa nila ang buhay natin na mananampalataya. Ang tanong, kumusta? Paano tayo namumuhay sa panahon ngayon? Pangalawa, proclaim the truth with clarity. Ano sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15? Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Pag mayroong nagtanong sa iyo, paano mo nasabi na ligtas ka? Masasagot mo ba? O hahanapin mo pa sa AI? Sandali lang, mag-i-AI pa pala siya. Si AI ang pagsasagutin niya. No? Maganda naman yun. Nakakatulong talaga si AI. Pero importante, AI. Tama ba? Ha? AI. Sorry. Yung mga nanonood dyan, sisa na. Okay. So, maganda naman yun. Makakatulong sa iyo. Pero as a Christian, you should learn how to defend the truth. No? We have to proclaim the truth with clarity. Sa simpleng paraan, paano mo ibabahagi sa iyong mahal sa buhay? Kaya sabi na 1 Peter 3:15, always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for hope that you have. Sabi mo, ligtas ka, paano ay papaliwanag? Yeah? But do this with gentleness and respect. It's a reminder. Minsan naman, ang mga mananampalataya, dahil alam na nga nila, nako, may kasama ng yabang. Kaya sabi ng 1 Peter, do this with gentleness and respect. Just as the crowd proclaimed who Jesus was, we must also share the gospel lovingly. No? Dapat may kasamang pagmamahal pag binabahagi mo ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, ang mabuting balita. No? Dapat kaya mo sinishare yan dahil mahal mo yung tao na gusto mo bahaginan. Number 3, na pamamaraan, simpleng paraan natin. Prepare the way through prayer and service. Hindi yan banat ka lang ng banat eh. No? Kailangan mo paghandaan yan sa pamamagitan ng pananampalataya at paglilingkod. Like the disciples who prepared the donkey and the road, we prepare the hearts through prayer and acts of service. Alala nyo minsan, or yung evangelism seminar, tinuro ko, before you share, anong kailangan? Pray and care. Ipag-pray mo muna. Pakitaan mo muna ng malasakit at pagmamahal. Diba? Pag nadama niya na you are concerned at mahal mo siya, kaya mo ibabahagi yon, makikinig yan sa'yo. Pero kung
babanatan mo lang ng mga Bible verses na yan, pagpasok sa kabila, lalabas sa kabila yung tayo. No? Like the disciples, piniprepare din nila yung donkey ni Jesus na sinakyan niya. And even yung daraanan. In the same way, we believers, we should always prepare also as we share the word of God or the gospel. Number 4, last one. Pointing away from self toward Christ. Isang modelo, makita natin dito ay si John the Baptist. Sa John chapter 3 verse 30, sabi niya, He must become greater and I must become less. Yun yung gusto natin. Ang makita na ng mga tao na binabahagi na natin ay ang Panginoon, hindi yung ating sarili. Effective leadership does not draw attention to the leader, but direct all eyes to Jesus, just as the crowd's attention was fixed on Him during that Palm Sunday. Dapat makita ng mga tao, hindi yung ating binabahagi, ating sarili, kung hindi ang ating Panginoon, ang tunay na liwanag. Ano yung conclusion natin dito? Mabilis si Pastor, pag may paos. Palm Sunday was not just a historical event. Hindi lang yan historical event. It was an invitation. The people welcomed Him then, and today, we are the ones who extend that invitation to others. Yung araw na yan na sumakay siya sa donkey, winawaygay ng mga tao yung palaspas. It was an invitation. And the people welcome Him. Sa atin ngayong panahon, dapat tayong nag-i-extend ng invitation to others. And as we walk through this Holy Week, iba sa atin mag-outing. No? Nakaplan na yan. Yung iba naman magmumuni-muni tayo. Yung iba manunood dito sa SBCF, meron tayong film showing sa Friday. And please invite your loved ones. No? Kung wala silang pupuntahan, invite them to come. Manood ng pelikula. At maaari ang panunood na ito magbigay ng liwanag sa buhay nila. So I encourage them. No? So as we walk through the Holy Week, remember His entry. Kung paano ang Panginoon pumasok sa Jerusalem. He was welcome. His suffering. After a few days, pinako siya sa cross. But the good news is, the following 3 days, after 3 days, He resurrected. Nabuhay siya muli. Kailangan natin i-resolve yung sa buhay natin and an example of this light, just like Christ. Pagmuni-munihan natin yung ginawa ng Panginoon dun sa cross ng Kalbaryo. Yung kanyang suffering na naranasan and His resurrection that give us hope. Ito yung challenge natin mga kapatid as we end this message this morning. Ang tanong ko sa inyo, who is one person you can lead to the true light this week? And as we end our theme for the whole month, bilang liwanag, bilang ilaw na magbibigay liwanag sa kadiliman, ang challenge ko sa inyo, isa lang. Sa linggong ito, sino yung tao na ipagpipray mo, pakikitaan mo ng pag-care, at ililid mo sa tunay na liwanag this week? Maybe your children, anak mo, asawa mo, ka-workmate mo, ka-classmate mo. Sana hindi lumipas ang Holy Week na to na yung tao na yan na pinagpipray mo, makakilala sa Panginoon. Will you like the disciples and the crowd, make a way for them to encounter Jesus? Paghandaan mo, ipag-pray mo ngayon pa lang
Wala pa ang Holy Week. Lord, I pray na yung asawa ko madala ko sa Panginoon sa iyo. Ang anak ko makakilala sa iyo. Yung ka-workmate ko, ka-classmate ko, makakilala sa iyo. That's our challenge this week. Sana meron tayong isa man lang kaluluwa na makakilala sa Panginoon sa paglipas ng Holy Week na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. As we commemorate, Panginoon, yung pagpasok mo sa Jerusalem, yung mga tao, Panginoon, ay winilkam ka, nagwagayway, ng kanilang balabal at ng kanilang yung palm tree, Lord God. And they shouted, Hosanna, Son of David. Kilala ka nila, Panginoon. But some of them, hindi ka lubos na kilala. Kaya after few days, sila rin ang sumigaw na ipako ka sa cross. Aba, salamat, Panginoon. Dahil inialay niyo ang iyong buhay, napako sa cross, namatay. At salamat dahil hindi ka na natiling patay, kayo'y nabuhay muli, kaya kami merong pag-asa. Lord, as we end this theme, gawin niyo kaming ilaw, Panginoon, na magbibigay ng liwanag sa aming tahanan, sa aming school, sa aming workplace, at kahit saan, Panginoon, nawa makita yung liwanag na nagre-reflect sa buhay namin. Dahil kayo ang tunay na liwanag, Panginoon. Lord, bless us. Empower us. Sa linggong ito, Panginoon, meron kaming kahit isang kaluluwang maibahaginan ng iyong mabuting balita upang sila rin ay makakilala sa iyo at matagpuan nilang tunay na liwanag. Purihin ka, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen.